Marcus POV. Sinikap niyang hindi makagawa ng ingay habang dahan-dahan na nilalagay sa ref ang cake na dala niya. Kanina bago siya umuwi sa kanilang bahay, inihabili niya muna sa guard ang cake na pina-deliver niya. Mabuti na lang at parang nakiayon pa sa kanya ang panahon dahil sa guardhouse niya pa rin naabutan ang rider. It is not his intention to buy that kind of pastries pero dahil narinig niya kanina na usap-usapan sa mansion nila na birthday nga daw ng anak ng isa sa mga katiwala nila kaya naisip niyang bumili. It's not favorable to him. Hindi niya rin alam kung bakit siya bumili. Or maybe, naawa siya. Awa, pero wala siya noon. O, baka wants to show his kindness after what he did last night. Nakakatawa pero bakit siya ganun? But since Angeline is his wife, maybe it's a valid reason for him to buy a cake for his wife's birthday. As always, hindi na naman siya nagpaalam na aalis na siya. He always secured the lock of the door before leaving kaya ilang segundo siyang natagalan sa pagkutingting ng doorknob hanggang sa mapatigil na lamang siya dahil sa naramdamang presensya ng pamilyar na tao. Pwede ba ulit ako sumama sayo? Kaagad siyang napabilang sa gawin nito. Alas 12 na ng madaling araw at kanina lamang nang silipin niya ito sa kwarto ay tulog na ito pero bakit ngayon ay nagpapaalam na ulit ito sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata habang binabaybay ang kabuuan nitong bihis na. Ganyan ka ba katakot na may wanan dito para magbihis ka agad kahit wala pang consent galing sa akin? Akusa niya. Lihim na napayuko si Angeline. Naghagpong ang mga kamay nito kaya nagsentro na naman sa balto nito ang paninitig niya. Napangisi na lamang siya dahil umaakto na naman itong kawawa without knowing na iyon ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagagalit siya. Kung bakit mabilis siyang mayamo. Kung bakit palagi na lang siyang nag-aalburuto. Lalo't higit sa lahat mas lalo siyang nanggagalait sa pagkasuklam sa babae nang malaman niya ang totoo. He just encourages himself not to give in to the anger he feels because it's not the right time yet. Kailangan niyang pagdugtong-dugtungin ang puzzle bago siya aarangkada. Basta, sasama ako sa'yo kahit ayaw mong pumayag. Pero kung ayaw mo talaga akong isama, baka pwedeng payagan mo na lang ako na lumabas guilt nito. Wala siyang ideya kung bakit gustong-gusto nitong sumama sa kanya o lumabas at dahil nakukuryuso siya kaya bibigyan niya ito ng oras. He kept calm himself before he invited himself into the living room. Dim light na lang ang nakabukas kaya pinindot niya ang switch rason para magliwanag ang buong bahay. Where do you think you're going? Istrikto niyang tanong kay Angeline habang dinide-4 ang mga paa. He is like a king on that chair. Kabadong napaurong si Angeline bago niyaya ang sarili na umupo kaharap lamang ng kinauupan niya. Sa labas lang naman sana, kinakabahang tugon nito. Hindi siya kumbinsido kaya umangat ang isa niyang kilay. Anong gagawin mo sa labas? May katagpo ka ba doon kapag ganitong oras? Nagsentro sa kanya ang paninitig ni Angeline. May halong kaguluhan ang makikita sa mga mata nito ngunit, hindi niya rin may ikailan na may nakatanaw na yamot doon. Hindi ko alam kung bakit palagi mo na lang ako pinaghihinalaan. Palagi ka na lang galit kapag may nakakahalubilo akong ibang tao, lalo na kapag galalaki. Ganyan ka na baka galit sa mga babae. Because of you. Malakas na putol niya kay Angeline. Anong dahil na naman sa akin? Natatawang balik tanong sa kanya. Alam naman natin na may family issue ka. Damn! Bulyo niya sabay tayo. Naningkit ang mga mata niya dahil sa binitawang salita ni Angeline. His anger erupted without warning. Don't make me a fool one, Angeline. You lied to me once at magagawa mo ulit yun, iritado niyang dugtong. Hindi niya makakalimutan kung paano siya nito ginawang tanga para isipan niyang hindi na ito virgin. He is not a virgin hunter, ang kinagagalit niya lang ay bakit kailangan nitong magsinungaling. Bakit kailangan nitong sabihin na may nangyari sa kanila kahit wala naman. Nakakapag-init ng bait ang mga ganong klaseng kasinungalingan. Nasira ang reputasyon niya kahit wala naman talaga siyang pakialam sa lintek na reputasyong iyon. Nagpapalitan na sila ng masasakit na tinginan habang nagkukumpasan kung sino ang unang bibitaw sa kanilang dalawa. Naging alerto na rin si Angeline. Hindi rin yata magpapatalo sa kanya ngayon dahil tumayo na rin ito. Tinapatan siya. Baon nito ang katapangan habang walang kakurap-kurap siyang tinititigan.
Hindi ko naman kinu-question ang trust issues na namamahay dyan sa sistema mo pero bakit parang hirap na hirap kang magtiwala sa akin? Kung sa bagay, sa ibang babae hindi ka naman yata, ganyan eh. Nakukuha mo pang ang halikan kay Christina. Sa akin ka lang naman palaging may duda dahil nagsinungaling ako sa'yo, naliling na wika nito sa kanya. Hindi ito nagtataas ng boses pero alam niyang nanggigigil na rin ito sa kanya. At nandito na naman sila sa punto na nagsusumbatan sila kahit 10 oras na ng gabi. Malalayo ang pagitan ng kanilang mga kapitbahay kaya kahit mag-angilan sila ng mag-angilan, walang bubulyaw sa kanila. Let's keep this conversation between us. I'm not interested in involving others or discussing that particular issue, Angeline. At Staka, hindi pa ba malinaw sa'yo na may alam na ako tungkol sa mga lihim mo? Are you really not getting why I'm angry? Magkasalubong ang mga kilay na lintanya niya. Ang kaninang matapang na mukha ni Angeline ay napalitan na ngayon ng pagkabigla. Kusang nag-isang guhit ang noo ni Angeline habang unti-unting umuulong ang katapangan sa mga mata nito. Sa loob-loob niya, napatawa siya ng nakakaloko. Kitang-kita sa reaksyon mo na may tinatago ka and you're not planning to tell the truth, are you? Akusa niya na sinigundahan agad ni Angeline ng sunod-sunod na pag-iling. Mas lalong umangat ang galit na namumuo sa kanyang sistema. So what's stopping you from telling me the truth? Malakas na sigaw niya sa babaeng kaharap. Dahil sa inaste niya, kitang-kita niya kung paano natakot sa kanya si Angeline dahil bigla itong nagtakip ng dalawang tenga habang nanginginig ang mga bibig. Halatadong gusto na nitong tumakbo para matakasan siya kaso nawalan nito ng lakas na gumalaw dahil nakaharang ang nakakatakot niyang balto. Sa halip na maawa sa kaharap niya, mas lalo pa siyang nanggagalit sa galit. Alam mo na naman ang totoo pero bakit pinapatuga mo pa rin ako? Nanginginig ang boses na sabi ni Angeline. May lamandes na luha mula sa mga mata nito kaya nakita niya kung paano nito pinalis gamit ang kanan na kamay at hindi nakaligtas sa kanya ang panginginig ng mga daliri nito. May kaunting awa ang namumutawi sa kanyang kalooban pero hindi niya magawang pahintulutan iyon na lamunin siya dahil mas nangingibabaw ang galit niya ngayon. Pero dahil nabuking mo na ako, sasabihin ko na rin sa'yo ang totoo kung sa paraan na yon, mababawasan ang galit mo sa akin. Dugtong ni Angeline. Huminga ito ng malalim bago inayos ang sarili. Kailangan namin ng pera pampa-opera sa kapatid ko dahil sa sakit niya sa mata kaya kumapit ako sa patalim kahit labag sa kalooban ko na gawin yun. Inosente ako kung isa yon sa ikinagagalit mo pero ano ba naman ang magagawa ko kung buhay na ng kapatid ko ang nakataya? Panganay ako at ako na lang ang pwedeng gumawa ng paraan para mairaos ang problema ng pamilya namin. Lubog na kami sa utang lalo na kay Sir David. Kaya pinatos mo ang alok niya sa halagang 20,000. Maliit na halaga lang yun for God's sake, Angeline. Para sa'yo oo, pero para sa akin sobrang laki na yun, sir. Madudugtungan na ang buhay ng kapatid ko sa halagang yun kaya bakit mo kinu-question ang halaga na para sa'yo ay barya lamang? Mayaman ka, lahat kaya mong makuha. Lahat posible mong magawa kahit para sa amin ay imposible kaya hindi mo ako maiintindihan dahil hindi ka naman dumadaan sa mga ganong klaseng pagsubok. Galing ka sa magulong pamilya at ako ang magiging tulay para itama ang maling nararamdaman mo kaya nagagalit ka sa akin dahil yun ang rason kung bakit pinatos ko ang inalok sa akin ng ama mo. Imposible na maaalis ko ang galit dyan sa puso mo pero sinubukan ko pa rin kahit puri at dignidad ang naging puhunan ko, sunod-sunod na wika ni Angeline. Ngayon parang nawalan siya ng lakas na makipagtitigan sa babae dahil nararamdaman niya ngayon ang nararamdaman nito. Napahagulhol sa pag-iyak si Angeline pero wala siyang ginawa kundi ang tumayo lamang sa harapan nito habang hinihilamos ang mga palad sa mukha niya. He heaved out a deep sigh. His eyes locked onto hers, filled with a mix of concern and intensity, as Angeline's tears streamed down her face. Pero hanggang pakiramdam lamang ang awa niya dahil hindi niya kayang aluan ito. May kung anong pumipigil sa kanya. Isa lang ang sagot dun, his pride was the main reason. Mamili ka, aalis ka ngayon dito o ako mismo ang mag-PayPal sa'yo. I'm releasing you from any obligations to me, diretso at walang hesitasyong niyang sabi. Pero, may kontrata tayo na pinirmahan. Wala akong pakialam. At wala din akong pakialam kung may kasunduan din kayo ng ama ko. All I want is you to live here in my house.
I don't need you as my wife. You're a contracted wife at ngayon pa lang, pinapawalang bisa ko na ang paisteng kontrata na yon. Mas lalo mong ginawang miserable ang buhay ko at wala kang karapatan na ituwid pa yun dahil mas lalo mo lang pinapatala ang sitwasyon. Galit na galit niyang osek kay Angeline nang makarating siya sa pintuan. Binuksan niya ang pintuan bago matiim na tinignan si Angeline. Your presence is no longer tolerated here. Leave and don't come back. Mariing dugtong niya. Wala siyang pakialam kung oras na ng gabi at kung may mapupuntahan pa ba ito. Tanging gusto niya lang ngayon ay mapaalis na ito sa pewder niya dahil baka mas lalo niya lang awayin at mapapagsalitaan ito ng hindi maganda. Hindi siya nakapagsalita at parang may kung anong pagkagulat pa siyang naramdaman nang makita niyang dahan-daang naglalakad si Angeline papunta sa gawin ng nakabukas na pintuan. Tumigil mismo ito sa harapan niya. Hindi nagtugma ang mga mata nila pero ramdam na ramdam niya ang mabibigat na paghinga nito. Kung ang pag-alis ko ang magiging dahilan ng paghupa ng galit mo, gagawin ko ngayon din. Pero bago ako lumabas sa pintong ito, gusto ko lang malaman mo na. Masaya ako dahil kahit sa maikling panahon, naranasan kong makasama sa iisang bubong ang lalaking matagal ko nang hinahangaan ng palihim. Kahibangan man pero sasabihin ko na ngayon na matagal na kitang gusto at dahil baka huli na rin naman to kaya kinapalan ko na lang ang mukha ko. Huminga ito ng malalim bago walang sabi humakbang palabas ng pintuan. Base sa mga narinig na revelasyon, wala siyang nagawa kundi ang sundan ang balto ni Angeline na mabilis na naglalakad papalayo sa kinatatayuan niya. Parang siyang naging tuod dahil hindi niya magawang gumalaw kahit nakikita niyang wala na sa paningin niya ang babaeng kanina lamang ay kaharap niya pa. Sa hindi malamang dahilan, tila nanibago siya sa loob ng 2 linggo na palagi siyang umuuwi sa kanyang bahay. Parang hindi na siya sanay na tanging anino niya lang ang nakikita niyang nakabuntot sa kanya. Para siyang nabibingi sa katahimakan kaya marahil, nakakainom pa siya ng ilang bote ng beer bago matulog. Hindi na rin naman siya malimit matulog sa kanyang opisina dahil nabibirindi siya sa hindi malamang dahilan. Palagi siyang nagagalit sa mga tauhan niya. Ni kahit ang sobrang liit na bagay ay kinukwestiyon niya rason para alisan siya ng ibang tauhan. Si Trisha ang palaging humihingi ng depensa sa mga tauhan niyang wala namang ginagawang masama pero nagagawa niyang paalisin without any big reason. Ang gagong boss niya diba? Palagi niyang dinadala sa opisina niya ang init ng ulo na meron siya. Palagi siyang wala sa mood na intindihan ang negosyo niya. Hindi niya alam kung bakit. Simula nang paalisin niya si Angeline 2 weeks ago, wala siyang nabalitaan kung saan ito nagpunta. Kung nakokonsensya ba siya? Well, maybe he is not. Galit siya sa peking asawa niya. Malaki ang galit niya kay Angeline to the point na mas lalo niyang tinaasan ang pader na humaharang sa puso niya. His anger boils over when people disregard his boundaries and act without his consent. Bakit pa ba kailangan na iset up siya para lamang mag-iba ang pananaw niya sa mga babae? O mas maiintindihan kung bakit kailangan siyang pangunahan sa nararamdaman niyang galit sa mga magulang niyang hindi naging perpekto ang pagsasama. Aminado naman siya na sobrang laki ang naging epekto sa kanya ng paghigiwalay ng kanyang ama at ina pero wala na rin naman silang magagawa kung iyon na nagkinalakihan niyang pagsasama. Tanggap naman niyang galing siya sa hindi perpektong pamilya. Ang kinagagalit niya lang ay kung bakit parehas ng partido ay maghanap pa ng panibagong katuwang. For he knows that his father was the one who made the initial mistake and became the root of the problem of their family. Kaya ganon na lamang ang galit niya sa kanyang ama nang malaman ang kasunduan nito at ni Angeline. He's reached an age where he should be making informed decisions about his life. Bakit siya kailangang pangunahan at tulungan na makarecover sa kung anumang galit na namumutawi sa kalooban niya kung para sa kanya wala ng rason para magbago ang pananaw niya? It's ridiculous para gumamit pa ng inosenteng tao ang ama niya para sa pagbabago niya. Boss, antag sa kanya ni Trisha na nasa kabilang linya lamang. Mumukat-mukat pa siya habang nilalagay sa kanyang tainga ang cellphone. Huminga siya ng malalim bilang reklamo sa paggambala ng kanyang mahimbing na pagtulog. What's the matter, Trish? Pidgel ang yamot na tugon niya. Ang agang-aga pero parang uusok na naman ang ilong niya. Kung kailan ba naman kasi masarap ang tulog niya ay saka pa may listorbo. Sorry sa istorbo boss pero kasi galing dito ang daddy mo. Hinahanap ka kaya napatawag agad ako sayo. Galit na galit boss, balita nito na ikinamulat ng kanyang mga mata.
Parang biglang nawala ang antok niya pero panandalian lamang iyon. Sa halip na bumalikwas ay napangisi na lamang siya na parang naloloko. "Don't mind him," nasabi ko sa kanya kung nasaan ka ngayon, boss, putol sa kanya ni Trisha. Halatadong kabado ang boses nito sa kabilang linya pero sa halip na sumbatan ito, huminga na lamang siya ng malalim. Pinipilit niyang hindi makaramdam ng yamot dahil maaga pa para umangat ang sirkulasyon ng dugo niya. "Okay," tipid niyang sambit bago pinatay ang tawag. Ganon kabilis umiwas sa yamot. Ang kaninang antok na antok niyang diwa ngayon biglang nawala. Hindi naman sa pinaghahandaan niya ang pagdating ng kanyang ama kundi dahil nawalan na siya ng gana na ipagpatuloy ang pagtulog. Wala nang saysay, nag-ambala arfa siya at napalitan na ng nakakabirindi na araw ang sana ay maganda niyang mood. Isang oras ang dumaan at nasa kanyang bahay na nga ang kanyang ama. Nangunot agad ang noo nito habang binabaybay ng mga mata ang kabuuan ng kanyang bahay. Kung saan-saan may nakakalat na bote ng beer. Kahit saan may upos ng sigarilyo. Ang kusina ay magulo at parang kailangan ng mag-hire ng dishwasher para hugasan ang mga plato, kutsara at kung ano-ano pa. Istriktong napatingin sa kanya ang ama niya matapos suriin ang loob ng makalat niyang bahay. "Ito ba ang pinagmamayabang mong bahay?" Nang uuyam na saad nito. Hindi mawala sa ore nito ang nasusuklam na reaksyon. Siya, tanging blankong tingin lamang ang ipinapataw niya sa kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago walang pakialam na itinaas ang mga paa sa mesita na kaharap lamang. "Kung susermanan niyo lang naman ako, mas maigi pang umalis na lang kayo. I have no time para pakinggan ang mga disgusto mo sa akin, Dad," tinatamad niyang sabi. Nakatutok sa orasan ang mga mata niya samantala ang kanyang ama ay nanatiling nakatayo hindi kalayuan sa kinauupuan niya. Nasa magkabilang tabi nito ang dalawang goons na palaging kasakasama. May nakasakbit na baril ang bawat tagiliran ng mga lalaki. Pero kung dahil lamang dun ay matitinag na siya, hindi niya man lang naiisip Leon dahil kahit anong suwi niya sa kanyang ama, hindi man lang siya tinututukan yung armas. Hindi naman sa malakas siya sa kanyang ama marahil, hindi pa lang talaga siguro nasa sagad ang pasensya nito. Pagak na tumawa ang kanyang ama bagay na ikinatingin niya sa anyo nito. "Hindi ko alam kung bakit parang mas lalo kang lumalala simula nang iwanan ka ng peke mong asawa," naiiling na umpisa nito. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang banggitin na naman nito ang isang bagay na hindi niya pinapahintulutan na marinig. "Mano bang hindi mo siya pinalayas at gawing maid na lang dito sa bahay mo hanggang sa matapos ang kontrata niyo? Stick, hindi yung naging basurahan na itong bahay mo dahil walang tagalinas. Please, give me peace, Dad." May diin niyang asak habang masakit na nilalaban ng tingin ng kanyang ama. "You're out of luck, bastard. I won't give you what you want dahil hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa batang iyon." Mariin na sabi ng kanyang ama. Hindi siya nakahuma dahil sa narinig. Nakita niya kung paano yumigting ang mga panga ng kanyang ama. "Now tell me, deserve mo ba nabigyan ng katahimikan kung ang pamilya ni Angeline Ignacio ay hindi na nakakatulog dahil sa pag-PayPal AS mo sa batang iyon? Allowing her to get expelled is unacceptable kung pwede namang ibalik mo siya sa mansion o hindi kaya ay sa kanilang bahay na lang. And now that no one knows where she is, masasabi mo bang buhay pa siya ngayon? Hindi ka nag-iisip," gigil na linta niya ng kanyang ama. Halatadong galit na galit ito sa kanyang ginawa at dahil dun, mas lalo siyang nawalan ng lakas na ipagpatuloy ang galit niya. Nakaramdam siya ng kaunting konsensya rason para hilutin ang magkabila niyang sentido. Noong gabing iyon, hindi niya naiisip ang mga bagay na iyon dahil sa rumaragasang yamot sa babae. Pero nitong mga nagdaang araw, hindi siya pinapatulog ni Angeline. Palagi niya itong napapanaginipan. Palagi niyang naririnig ang mga hikbi nito to the point na parang minumulto na siya sa bahay na iyon kaya marahil alak at beer ang kasangga niya para makatulog agad. Bandang hapon nang makarating siya sa mansion nila. Hindi niya gusto na umuwi pero dahil iyon ang sinabi ng kanyang ama kung kaya't wala siyang choice kundi ang sundin ito. May mga pag-uusapan pa sila at kung inaakala niyang absuelto na siya, nagkakamali siya dahil wala pa sa kalagitnaan ang napagpulungan nila kanina. Papasok pa lang ng gate ang minamaneho niyang kotse nang matano niyang papalabas ng main door ang kapatid niyang si Rain. Hindi niya alam na umuwi din ito dahil kadalasan isang beses sa isang buwan lang ito umuuwi ng kanilang mansion. Wala naman siyang pakialam sa kapatid niya at ang pinakaayaw niya ay ang mag-cruise ang landas nila.
They are not close both side. Parehas din silang may galit sa isa't isa. Hindi tumuloy sa pagsampa si Rain sa kotse nito nang matano siya matapos niyang may park ang kotse niya. Nakita niyang may kinausap ito sa loob ng kotse nito pero wala siyang ideya kung sino yun. Hindi niya rin alam kung may girlfriend ba ito o wala dahil una sa lahat wala naman siyang interes na malaman ang nangyayari sa buhay ng kanyang kapatid. Baliwala niyang nilampasan ang balto ni Rain na naka-antibay sa kanya but instead walked straight ahead. Yet he was also the one who voluntarily stopped nang makaramdam siya ng kung anong bagzo. Walang hesitasyon niyang binalingan ang kapatid niya kaso masakit na tingin lamang ang ipinataw nito sa kanya dahilan para makaramdam siya ng yamot. Nasundan niya na lamang ang pagsampa nito sa loob ng kotse. Pinipilit niyang sipatin kung sino ang nasa loob ng kotse nito kaso bigo siya na makita dahil tinted ang mga windshield ng kotse. Sa huli yamot pa rin ang namutawi sa sistema niya dahil hindi siya nagtagumpay na sagutin ang mga kuryusidad sa isipan niya.